Hello Gemini, welcome uli dito sa iyong reading. Etong reading na to ay for March 5 to 15, pero timeless din naman ito kagaya ng lahat ng readings ko rito kahit kailan makarating sa iyo. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, lahat ng genders ay welcome. In the recent past, you have the Moon. This is Pisces energy. In the recent past, parang nagkakaroon ng feeling of uncertainty. Ito yung mga times na parang nawawalan ka ng clarity sa situation mo. Hindi ka ganun ka-sure kung ano yung susunod na mangyayari, ano yung kahihinatnan, ano yung pupuntahan nito, no? Itong path na to, in general, sa career mo, yan, sa personal mo, or sa love life mo. Meron ditong mga bagay na hindi pa nare-reveal. And nagkakaroon katuloy ng ng feeling ng doubt, fear, or uncertainty. In the present, you have Four of Swords. Ito yung energy ng pagiging restless eh. Oo. Kasi nga, kaya ka naaaligaga, kaya ka nagiging restless kasi nako-confuse ka doon sa present past mo. Yun nga yung nagkukos ng uncertainty sa'yo. Kaya ka nagiging kaya ka nagiging restless. Okay, restlessness card kasi yan. O hindi kayo mapakali, isip kayo ng isip, hindi na nagpapahinga yung isip ninyo. No? Gusto nyo kasing mabigyan kayo ng kaliwanagan tungkol doon sa yung bagay na yun na nafe-feel ninyo. Clarity or answers. So in the near future, what's next? You have Justice reversed. Nako. This is something na maaaring hindi papabor sa iyo. Ano naman yung next na mangyayari, Gemini? Baliktad kasing justice mo eh. It's a sign ng merong imbalance. Kung sinabi nating imbalance, pwedeng kulang or sobra-sobra. Or parang merong pagiging dito, kumbaga, may kinikilingan. Biased yung energy dito. Kumbaga, kung dadaan ka sa trial, pwedeng ma-misjudge ka. Or margabyado ka dyan. Or yun nga, hindi pumabor sa'yo. Justice also reflects, pwedeng mga hindi magandang resulta or consequences ng mga ginawa mo in the recent past. Minsan bad karma yan. Minsan yan yung parusa sa'yo. Pero minsan lang talaga, naging unfair lang talaga sa'yo yung naging unfair lang talaga sa'yo yung kapalaran. Minsan ganun eh. Minsan, hindi natin talaga nakukuha yung deserve natin, hindi dahil naging masama tayo. Minsan, inaalat ka lang talaga. Di ba? Pwedeng ganun eh. So, nakikita ko, in the near future, ganyan yung situation mo. Kung decision yan, pwede ka magkamali dyan. Hindi itong mga maling decision mo, action mo, sabi ko nga, may consequence. May balik. May parusa. Kung ikaw ay gumawa ng mali. Okay? So, alam mo yon, what you reap is what you sow. Ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. And this time, baliktad yung justice. Okay? Ano yung best approach na kailangan mong gawin or dapat mong gawin? The Magician. So, okay. Feeling ko lang is unfair treatment yung makukuha mo. Hindi dahil sa may ginawa kang masama or mali. Feeling ko lang unfair treatment. So, ano ngayon ang pwede mong gawin?
What is your best approach pagdating dito sa situation na to? Gamitin mo yung abilidad mo, Gemini. Kung hindi man naging patas sa'yo yung kapalaran, kahit naging patas ka sa buhay, naging patas ka sa ginagawa mo, daanin na mo na lang sa diskarte. Yun yung best approach na lang na sinasabi ni Magician sa'yo. By the way, you are skilled. Meron kang mga abilidad, talents, skills na pwede mong gamitin pagdating dito sa situation mo. Kasi yun naman yung nire-represent ni Magician upright na you have all the skills na kailangan mo. Nandyan yung cups, nandyan yung pentacles, nandyan yung wands, nandyan yung swords, kompleto si Magician. Ang kailangan mo lang, Gemini, is mag-create. Gumawa ka ng magic. Gamitin mo yan, yung mga skills na meron ka, yung mga tools na meron ka dyan, para makakreate ka. Yun. Maniwala ka sa abilidad mo, sa skills mo, Gemini. Yun, Magician. By the way, Magician is represented by Gemini. Ayan. Justice, Libra, Four of Swords, Air Signs, the Moon, Pisces. Ano yung magiging challenge mo? So, daanin mo na lang sa diskarte, daanin mo na lang dun sa skills mo, abilidad mo. Kung naging unfair man yung kapalaran sa iyo, siguro yun na lang yung best approach mo. Ang importante, meron ka pa rin mga skills na maaari mong gamitin or abilities mo. Mga talents, abilities mo. Okay? Advantages yan sa'yo. Magiging mahirap talaga, Gemini, dito sa challenge mo. Maraming sagabal ako nakikita marami talagang haharang dito sa path mo Alam mo yun, yung mga pahirap, whether mga circumstances ito o tao. Oo. Pero ang importante kasi is kung gaano ka kadeterminado Yun naman ang importante Despite dito sa mga challenges na to, blockages, no? Mga epal na to, tao man yan or situation. So nakikita ko talaga na ito ay magiging mahirap para sa'yo na ma-overcome mo yung mga challenges na yan. Okay? Sabi ko nga, depende na lang talaga yan sa determinasyon mo. Basta always think positive. Ano yung possible outcome? Wow, Emperor. Ma-overcome mo yan Gemini. Ma-overcome mo yan sa Emperor. Sitting pretty na lang. Sa tingin ko malalagpasan mo yan. Kasi nga, ang nakikita ko dito is gagamitin mo yung skills, talents mo, abilidad mo, at saka kung ano yung mga resources na meron ka na pwede mong magamit dyan sa situation na yan. O, diba? You will succeed kasi dito sa Emperor card na to. So, overall, yung magiging outcome mo is positive pa rin, successful pa rin. Kasi nga siguro hindi mo yun susukuan yung mga challenges mo na yun kahit gaano kahirap. Kahit na naging unfair yung mga sitwasyon sa'yo, yung timing, alam mo yun. Magagawan mo pa rin siya ng diskarte Yun nga yung nakikita ko rito. Kaya nakikita ko na magiging successful pa rin yung pupuntahan nitong mga to, yung pinaka-outcome mo. And eventually, magigain mo na uli yung control Kung dito talaga wala kang control, baliktad yung justice, kahit na anong gawin mo, ibig sabihin alat talaga yung timing, alat talaga yung sitwasyon, yung kapalaran mo, pero magdidiskartehan mo yan at ikaw ay determined, hindi ka sumuko, kaya mo maa-achieve yan, Emperor energy na yan. Nakikita ko nga dito, may mga opportunities pang darating sa'yo with the Four of Cups. Diba? So, tiwala lang sa sarili. Always think positive. At minsan, daanin natin sa mga diskarte. Kailangan talaga nating dumiskarte. Okay? Sabi nga nila, basta may pag-asa, sabi nila, basta may buhay, may pag-asa, diba? Which is true naman. Tingnan pa natin. Ay, singit ko nga pala, Gemini. Kung bago ka dito, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel at
follow na rin sa aking FB page. Yan po yung mga paraan. Kung gusto niyo po akong suportahan at tulungan. Yan. Kasi bawat subscribe, bawat follow sa aking YouTube channel, sa aking FB page ay may bilang po yun. Counted po yun. Kumbaga, tulong po yun. Okay? Sa mga gustong maka-avail ng special perks, products, or services ko ay mag-subscribe po kayo sa aking official Facebook page, Purple Teen. May blue check sa dulo, Meta Verified. One and only. Kapag wala pong check sa dulo, hindi po ako yun. Kapag nag-chat sa inyo, nag-add friend, hindi ako yun. Kaya kung gusto nyo mag-inquire doon, paano mag-subscribe, etc., kayo po mismo mag-PM. Kasi hindi po ako mauunang mag-PM or mag-add friend sa inyo. Okay? Yun yung mga fake na gumagaya sa page ko. At pag meron kayong nakitang purple tea na walang check, paki-report. Para mabawasan yung mga manloloko. Okay? And thank you nga pala dun sa mga nag-avail ng subscription sa FB ko at yung mga nag-join ng membership sa YouTube. Pati na rin po yung mga mababait nating star senders. Tsaka yung mga laging nagla-like, nagko-comment, nag-share ng mga readings natin. Malaking tulong po yan. Okay, yung mga signs pala rito, may Pisces, Air signs, Libra, Gemini. Pwede ring may Aries or other fire signs. Closure. Aray ko. So, nakakita ko rito ng... Ang nakikita ko rito, magkakaroon ka na ng closure, Gemini. Nakikita ko na may mga bagay na bibitiwan ka na or connection, relationship, or person na ile-let go mo na. Meron nababakas na ending. Merong emotional release. Merong paglaya. Pag-detach. Which is yan yung mga gagawin mo. Oo, kasi nakikita ko rito, itong person na to, kung hindi mo pa alam, ginawa ka lang daw niyang panakip butas, in short, bulkasil, char. Rebound. Oo, ginawa ka lang niyang rebound or ginagawa ka lang niyang rebound kung ito ay nangyayari pa lang sa situation mo. Parang ikaw kasing naging shock absorber, panakip butas, quick replacement, para lang, alam mo yun, kumbaga, panapal. Oo, substitute, parang ganun. Sabi ko nga, pang bulkasil. Oo, talagang mangyayari ito, parang ito ay divine intervention na talaga para magising ka na. Kasi may divine intervention ka rito. Magkakaroon dito ng ending, closure, realization, reveal, kung hindi pa nare-reveal yung mga yan. So, yun na yung way ng divine para gisingin ka at makita mo na yung katotohanan sa love life man ito, Gemini, or hindi. Magkakaroon ng divine intervention. Makikialam na yung divine sa sitwasyon mo para tulungan ka. Ayan no, merong darating unexpected guidance. Magi-step in na yung divine para magkaroon ka na ng redirection sa iyong path. Kumbaga, ito na yung rescue operation ng divine sa iyo, Gemini. In general yan, hindi lang sa love life mo. Okay? At magkakaroon ka dito ng spiritual growth or awakening. Ayan, no? Magkakaroon ka na ng higher awareness to the next level. Mag-elevate ka spiritually. Mag-elevate yung mind mo at saka yung iyong spirit dito sa magaganap na awakening or divine intervention. At nakikita ko dito, ibang Gemini, makakahanap kayo ng side hustle. Wow, ang ganda. So, nakakita ko ng mga, yun nga, sabi ko nga, yung pagiging madiskarte mo, magagamit mo yung mga skills, talento mo,
yung mga advantages mo, hindi man naging fair sa'yo yung kapalaran, no? Pero nakikita ko madidiskarte yan. Ngayon, makakahanap ka pa nga dito ng other ways para magka-income ka. So, ito yung mga diskarte. May extra earnings, pwedeng hindi, other sources ng income. At sinasabi dito, meron pa parating na financial security sa'yo. So, i-claim mo na to. Pag pray mo, i-claim mo. Ito naman yung mga broken promises. So, mukhang mati-disappoint ka daw. Meron ditong mga taong mangangako sa'yo, pero hindi nila tutuparin yung pangako nila. Kung sino man yan. Kaya mag-ingat ka when it comes to yung mga transactions pagdating sa pera. Ngayon, kung sa love life mo man yan, yun na nga yun. Meron kasi ditong marireveal, di ba, na truth. Kaya nga ma-awaken ka na, kaya nga ile-let go mo na yan, ika-cut off mo na. Kasi may mga pinangako, pwedeng may mga ipapangako or pinangako sa'yo to, and dun mo rin siya mahuhuli. Kasi hindi niya tutuparin yun eh. Kung ano man yung ipapangako niya sa'yo dito eh. Puro lang salita. And eventually, malalaman mo rin yung truth na pwedeng tinake advantage ka lang niya, niloko ka lang niya, ginawa ka niyang bulkasil, and so on and so forth, yung mga binabanggit ko kanina. Okay? Engagement ring. Yung iba, wag kang mag-alala kasi kung ma-reveal man sa'yo yung tunay na kulay nitong person na to at mawala man siya sa buhay mo kasi magkakaroon na ng divine intervention dito, hindi rin naman siya deserving worth it ng iyong love. Kasi nga, kung niloko ka lang niya, ginamit ka niya, tinake advantage ka niya, or ginawa ka lang rebound. Diba? Nakikita ko dito na merong mas better na darating sa'yo. Mas deserving, mas better. Ayan merong engagement ring. This indicates a partnership na paparating in the future. And this time, this is pang matagalan na kasi engagement yan eh. Okay? Anong sabi ng girl with the snake sa love life mo? Matuto ka na. Kung niloko ka na dito, tinake advantage ka na, wag mo na ulitin yung dear. I-apply mo na yon. Na mag-set ka na ng boundaries mo, taasan mo yung standards mo. Para hindi ka na uli gagamitin, hindi ka na uli lolokohin. Ayan. Mag-enable ka ng iyong mga boundaries para maiwasan mo yung pagiging used. Kung tumutugma man sa'yo to, na ginamit ka na, hindi lang isang beses. Ayan, maging aware ka, kilalanin mo muna yung person, kasi usually yung maskara mahuhulog din yan. Ayan meron ditong mask na mahuhulog eh. Ito yun sa tingin ko yung person na kadil mo na ginawa kang rebound o ginamit ka, tinake advantage ka na. Sinungaling, hindi niya tutuparin yung promises niya. Eventually, magpo-fall off din yung mga mask niyan, yung mask niya, and marireveal din yung katotohanan at mga kasinungalingan niya sa'yo na hindi rin naman niya talaga tutuparin yung mga pinapangako niya sa'yo. Pero huwag ka mag-alala kasi mag-fall off man yan, mawala man yan sa buhay mo, merong mas better na kapalit. Ayun, itong engagement in the future. Which is yun yung magbibigay sa iyo ng paradise. Which means parang yun yung person na magbibigay sa iyo ng happiness talaga. Yun yung person na kukumpleto sa'yo. Literal na para ka nasa paradise, in heaven. Sa sobrang sarap niyang person na yan at sa sobrang good niya sa'yo. Kumbaga, ito na yung person na talagang love ka, na dadalhin ka sa paraiso. Itong future person mo na yan. Okay, Gemini, Godspeed, babush.